Mag-ingat sa pagbili ng bakal mula sa mga hardware. Nakapasok kasi umano sa bansa ang mga substandard na bakal ayon sa Philippine Iron and Steel Institute of PISI. Narito ang aking unang balita. Nag-aalala raw ang Philippine Iron and Steel Institute o PISI sa mga ibinebentang bakal na pangunahing materyales sa konstruksyon. Lumabas daw sa kanilang monitoring sa ilang hardware sa Katimugan Tagalog na may nagbebenta ng substandard na bakal. Very high yung percentage. So, titignan mo yung numbers. Kaya sumulat kami kay Rose Castillo, no? Nandito yung sulat namin. Puntahan niyo ito to check. Kasi ito yung test buy namin eh. Sabi niyang PISI, hindi ang malalaking construction company ang nabibiktima nito, kundi ang maliliit na consumer. Karamihan sa mga ito ang nagpapagawa ng mga bahay o maliliit na proyekto, bagay na hindi itinanggi ng Department of Trade and Industry. Ang bumibili sa reseller market, ito yung mga ordinaryong mamamayan. Gaya natin. Hindi ito malalaking kumpanya. Sa reseller, tayo, Wills Hardware, bibili tayo ng bakal, wala naman tayong means to test eh. Ayon sa PISI, baka nakaligtaan ng DTI na i-monitor ang mga ibinebentang bakal pero itinanggi ito ng DTI. Paalala lang sa DTI na isama nyo sa monitoring ito dahil delikado nga pag yung mga kababayan natin ay nakabili ng produktong ganito. Itong sa Region 4A and B, inaayos lang natin pero talagang nakaschedule na yan na puntahan ng DTI. Ayon sa PISI, hindi ito ang unang pagkakataon na ipinarating nila ang ganitong reklamo sa DTI. Dati na raw nilang isinumbong na ang ilan sa mga bahay sa Cebu at Bohol na naapektuhan ng lindol ay nakitang gumamit ng mga substandard na bakal. Ang DTI naman nangakong aaksyonan ang reklamo ng PISI. Warning din, babala rin dun sa mga nagtitinda ng substandard materials kesa mawalan sila tuluyan ng negosyo kasi may penalty sila. Pag umulit sila, we will recommend to the local government unit na tanggalin yung business permit nila.